Hello everyone, Reese here. So samahan niyo ako dahil sinama ako ng aking asawa sa kanilang company outing dito lang sa Sandbar sa Concepcion, Iloilo. So yeah, let's enjoy and have fun. Pagdating namin sa kanilang company ay sumakay lang kami or nakisakay lang kami sa kanyang katrabaho. And after we stop over here sa Concepcion, malapit sa port, ay naghanap muna kami ng maiinom at makain. Kasi nga, we haven't got breakfast at that time. So, meron akong donut tsaka kape. At heto guys, medyo nabigla si tita kasi nga sobrang init. Alam mo yon, hindi ako masyadong lumalabas at sobrang init para ako naupos na kandila. But at the same time, I really enjoy the view here sa Concepcion. At dito nga ay nilalagay na nila sa pump boat yung mga gamit na dadalhin nila sa island kung saan kami paroroon. At mukhang mag-e-enjoy sila guys kasi nga ang daming deer. Hindi ko lang alam kung sino yung mag-e-enjoy, sila ba o ako? And as we went along, na-notice ko na ang dami palang isla dito. So, sobrang gaganda at saka yung dagat is emerald green. Ang hangin napaka-fresh guys. Parang gusto ko magkaroon ng aking isla din. Charot! Actually, ako yung taong natatakot sumakay sa mga pump boat. Pero at this time, parang hindi ko alintana yung alon kasi nga sobrang gaganda ng mga views dito guys. Para lang ako nag-island hopping. Actually, ayoko ng island hopping pero sobrang na-appreciate ko yung beauty ng nature dito. Napapahanga talaga ako at na-appreciate ko yung gawa ng may kapal. And now, we're here sa island na pagsistayan namin. So, we're here at Villa Manuela. So, eto siya guys. Sobrang ganda. Okay, napaka-welcoming nila Manong. Okay. We're so thankful kasi they're very accommodating. Bukala mo naman ako yung host. Anyway, I really appreciate it. Yan. So, nagluto na yung mga kasamahan ng asawa ko at nakikain na rin ako. Okay? Syempre naman. At dahil sobrang busy ng asawa ko, ay nag-decide akong maglibot-libot na lang. Na-notice ko sa bawat sulok ng isla na to ay talagang Instagrammable. One of the features that I like about here is it's not overcrowded, katulad ng, I will not mention a name, but it's not overcrowded and most of the guests here are locals, okay? So, napakaganda niya. And here I am. I was just strolling on the beach, having my beer with me. So, I'm just having fun kasi nga sobrang busy ng asawa ko. They're having a huddle and ayoko maka-interrupt sa kanila kasi nga araw nila to. Tapos dinala niya ako. So, ayoko naman maging, very important person para sa kanya. So, I want him to focus on his team. Kaya, here I am, enjoying my time. So, it's me time muna tayo. So, I was having my time, then suddenly na-notice ko na pinaghahanap na pala ako ng aking asawa. Sabi ko sa kanya, saan ba naman ako pupunta? Hindi ko naman pwedeng languyin yung isang isla. Noong magdapit hapon na nga ay napagdesisyon na namin na pumunta at mamasyal kasi nga low tide siya at sobrang babaw ng tubig guys. Medyo nakakatakot nga lang kasi nga akala namin may tsunami kasi nga yung mukha niya sobrang lapad ng kanyang area kung saan nagkakaroon ng low tide at saka makikita mo talaga yung ocean floor. So yun lang. Pero nakakatuwa nga dito is makikita mo yung iba't ibang marine creatures dito, yung mga corals. Mayroon ding mga sea cucumbers, merong iba't ibang kulay. So merong brown, merong black. So medyo natakot lang ako na hawakan sila kasi nga first time ko naman kasi nakakita ng mga ganito guys. Mukha silang malalaking uod sa karagatan. So if makikita nyo to, huwag na kayo matakot. Hindi naman siya venomous. Okay, usually kinakain nga daw ito pero hindi ko alam kung paano. Pero napakaganda kasi nga binigyan tayo ng opportunity na makita yung mga to. Medyo nakakalungkot nga lang kasi na-notice namin na nagkakaroon ng coral bleaching dito at ang daming patay na corals guys. So yung coral bleaching, ito yung stress response ng coral kung saan naglalabas siya ng symbiotic algae na kung saan nagkakaroon ng pale or white yung ating corals at saka sila namamatay dahil din sa climate change or sa heat waves.
Kinagabihan na nag-decide ako na magkape-kape at manood ng view sa seaside. At saka nakita ko rin dito na yung mga tao pala dito sa isla ay kumukuha pa ng tubig doon sa malayong isla para lang makakuha ng malinis na tubig na inumin at saka pampaligo din. Kung pumunta kayo dito guys, ay pwede pala kayong mag-rent ng tent dito worth 800 pesos. At may choice din kayo na magdala ng sarili nyong tent, pero magbabayad pa rin kayo ng 500 pesos. Pwede rin kayo mag-rent ng mga huts dito. Meron silang for 10 packs at saka for 5 packs. For 10 packs nila, it's worth 3,000 pesos. Pero I think for comfort, hindi siya comfortable kasi nga walang fan. At saka, tent, I think very cramped siya. And then for 1,500, hindi ko na siya nakita kung ano klaseng hut yon. At kinabukasan ay sinulit talaga namin yung every sulok ng isla na to. This is so Instagrammable kaya we take chances guys. Every videography, photography, take it. Okay, so this is free. Nakisama lang kami. Kasama ko pala dito yung asawa ng co-worker ng husband ko. And I really thank her kasi nga without her, I might not able to get this type of view that you're watching right now. So it's all because of her. Thank you so much, Laila. So when it comes sa kanilang outing or company outing ng husband ko, mukhang kaming dalawa ni Laila yung nag-enjoy sa trip na to. So anyway, thank you so much Zodic. By the way guys, kung gusto nyo pala bumili ng clocks, buy na kayo. Sobrang sarap ng chicken nila. Gusto ko rin magpasalamat kay Sir James sa pag-treat na to sa kanyang company at sinama kami. And then kay Sir Nico sa pagpahiram ng kanyang tent. Maraming salamat Sir Nico. Maraming salamat din kay Sir Carte at kay Sir Ruming sa paghahanda ng pagkain. Sobrang sarap at may chance kayo magtayo ng business na restaurant. Please paki-invite naman ako. At maraming salamat din sa asawa ko sa pagdala sa akin dito. At least, sinama mo rin ako at nakilala ko yung mga kasamahan mo sa trabaho. Anyway, thank you so much!